Samantala, mga isiniwalat ni dating Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang second supplemental affidavit, dadaan muna sa matinding evaluation ng Blue Ribbon Committee. Kasama mo sa balita si Radyoman Conde Batak. RMN Live Reports! Piniyak ni Senate President Tito Soto III na dadaan muna sa masusing evaluation o pagsusuri ang second supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan marami pa itong isiniwalat at mga dagdag na pangalan na nakinabang umano sa kickback ng flood control project. Ayon kay Soto, walang kausap si Bernardo sa Blue Ribbon Committee kaya hindi rin alam ng komite ang kanyang sasabihin sa supplemental affidavit. Lumalabas kasi anya sa salaysay ni Bernardo na nagbanggit ito ng pangalan ng mga senador pero ito ay presumably na ibig sabihin marahil o pag-aakala na hindi naman tiyak na talagang kumuha ng komisyon sa maanumalyang proyekto. Magiging unfair o hindi patas ito sa senador na idinadawit sa katiwalian na hindi naman pala sigurado, katulad na lamang ni dating Senator Grace Poe na sa pagkakaalam ni Soto ay DPWH pa ang may pagkakautang sa mother-in-law ng senadora dahil sa issue ng right-of-way sa mga properties nito. Sinisigurado ni Soto na ganito rin ang gagawin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ting Lacson na sa paggawa ng committee report ay evaluate ng gusto ang mga sinabi ni Bernardo at titimbangin mabuti kung talagang may basihan ang mga ito. Dagdag pa ni Soto, hindi lang ang supplemental na salaysay ni Bernardo ang dadaan sa evaluation kundi pati ang impormasyon ng transaksyon sa ledger ng mag-asawang Diskaya at ang claim ni Legacy Construction Corporation CEO Alex Abelido na wala siyang ghost project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.